Guys, kumusta? So may ko-correct lang ako. So una sa lahat guys, itong mga video ko, direct to the point to. Kumbaga, kung ano lang yung nasa isip ko, yun lang po yung kung ano yung masasabi ko, nanggagaling lang sa isip yun. Wala akong kodigo, wala na ring edit yung video ko. So diretso po yan. Hindi katulad sa iba na ini-edit pa, pinapaganda, may mga maganda pang caption. So ito sa akin guys, direct wala kung ano lang yung sinasabi ko, yung nanggagaling lang sa isip. So i-correct lang natin yung about sa pag-produce ng F1. So marami akong mali doon. Minado naman ako. So ganun tayo. Tanggap natin yung kung pag nagkamali tayo. So kung tulad ng sinasabi ko, nanggagaling lang sa isip yung mga sinasabi ko, wala nang edit-edit, sabay post. So, ganito yun guys. Uulitin ko na lang, dandahanin ko. So, paano makapag-produce ng F1. Tsaka, paano makapag-produce ng F2. Tsaka, backcross breeding. So, matagal ko nang pinag-aaralan ni research yan guys. So, mali-mali lang ako ng explanation. So, ngayon, gagawin natin lahat na hindi tayo magkamali. Mabas tayo. Okay, so start tayo guys sa paano mag-produce ng F1. So, sample natin, pure landrace, pure large white. Kapag i-crossbreed po natin yan, ang labas po niyan is F1. F1 yung magiging anak. So, paano makapag-produce ng F2? Okay, yung F1, F1 plus F1, i-crossbreed mo yan, ang labas niyan is F2. So, paano naman makapag-produce ng backcross breeding? So, iba yung F1, F2 guys, yung procedure, iba din yung backcross breeding. Ang backcross breeding, halimbawa, yung pure landrace, pure large white, i-crossbreed mo is F1. Tapos, yung F1, pag ginawa mong inahin, i-backcross mo ngayon yun sa, pili ka ng isa, sa landrace ba or large white. So, kapag yun ang, halimbawa, large white yung ito, at itong F1 na to guys, 50% landrace, 50% large white. Tapos pipili tayo ng para makapag-produce ng backcross breeding, pipili tayo sa dalawa. So, dito tayo sa sample natin sa large white. Ito pinili natin. So, kapag i-crossbreed po natin yan, so ang labas, ang tawag po doon is backcross breeding. So, ang magiging percent na lang ng lahi nila is 25% na lang yung isa, 75% yung isa. So, hindi na sila pantay. Kasi nga, backcross breeding yung ginagawa natin. So, yun po yun guys. May nagtatanong. Maraming nagtatanong. So, marami ding iwan ko kung nagtitrip lang o hindi. So, tulad na sinasabi ko guys, lahat na sinasabi ko, nasa isip ko lang yan. Wala tayong kodigo, wala nang edit yung video. So, for example, yung may nagtanong na, Sir, tama ba yung ginawa ko? Gestating simula na EI hanggang sa mga anak, lactating mula na EI hanggang sa mga anak, gestating sa panganganak. Nung nanganak na. So, baliktad yun guys. Diba? Baliktad yun dapat. Gestating, simula AI hanggang 100 days. Then, lactating 100 days hanggang sa maiwalay. So, ganun po ang tama. So, napaisip lang ako kung baka nag-trip lang dahil kahit sino naman guys. Kung papasok ka sa ganito, dapat kahit konti may alam ka. Diba? So, parang naisip ko agad. Kaya nag-post ako na pakisagot kung nagtitrip ba or nag-guide. So, kaya nga tayo nandito dahil lahat ng makakabuti at ano yung magandang gawin sa ating mga backyard lang tayo guys. Sa backyard, maisishare ko po sa inyo. So, marami po talagang walang alam. So, sa gustong pumasok. So, yung mga video ko dyan, makakatulong po yan. Guide lang naman yan guys. Pero ang nakasalalay pa rin yan sa inyong kakayahan, sa inyong diskarte. So, nasa inyo pa rin yan. Ang akin lang, for idea is in-share ko sa inyo. So, maniwala kayo guys, ang hirap kumuha ng idea sa ibang tao. Buti nga ngayon sa panahon natin ngayon, may mga doktor na nagpo-post na ganito yung mga
procedure nila. Kaso karamihan ang nagpo-post ng mga doktor is employee sila sa ibang bansa. So, hindi 100% alam nila yung kalagayan, yung sistema natin sa mga backyard dito sa Pilipinas. Ang laki po ng pinagkaiba ng sitwasyon sa backyard, sa farm sa ibang bansa. So, pansinin nyo yung mga nagpo-post na nagbablog na rin. Dati wala yan, guys. Ang hirap kumuha dati ng idea. Ngayon lang yan, maraming nagsusulputan dahil nauso ang social media. Pero noon, naranasan ko talaga, guys, na ang hirap kumuha ng idea sa ibang tao. Talagang masasabi nating ipinagdadamot nila yung kaalaman nila noon. Ngayon madali na lang kasi may social media na. So yun naman yun ang ginagawa ko, kung ano yung mga natutunan ko na kakabuti sa ating mga alaga. So yun po yung isinishare ko, based yan sa experience ko. Kasi dance ko na yung mga problema dito, guys. Kaya kahit paano magka-idea kayo para yung mga naranasan ko na hindi talaga maganda, may idea na kayo para hindi nyo na maranasan. So yung mga video ko dyan, yun po about dyan. Saka isa pa, guys, yung mga doktor talaga na nagbablog ngayon about sa hog raisers. So okay lang yan kung mayroon silang sarili. Kasi yung karamihan ngayon, kumukuha lang sila ng experience sa ibang bansa. So doktor sila. So hindi nyo po sila mapapasagot sa mga tanong ninyo, lahat ng tanong ninyo. Dahil may iniingatan po yan. Unang-una yung license nila. Halimbawa, nagtatanong po kayo sa isang doktor na sa ibang bansa, vlogger, "Sir, anong gamot sa biik na nagtatae?" Hindi basta-basta sasagot sa inyo yan, guys. Hindi basta-basta magbibigay sa inyo ng direct to the point kung ano yung gamot. Dahil may mga process yan sila na sinusunod. At saka bawal sa kanilang magkamali na magbibigay ng opinion na mali dahil nakasalalay yung license nila. So mga doktor yon. Nauso na ngayon yan, marami ng vlogger na Ako naman, kahit nung una pa lang, gusto ko talaga, sinabi ko naman sa sarili ko, nung una, talagang sabi ko sa sarili ko, ang hirap kumuha ng idea sa ibang tao. So kapag sinabi ko talaga sa sarili ko yan na kapag ako natuto, hindi ko talaga ipagdadamot kung ano man yung natutunan ko. So yun, dumating nga yung point na medyo meron na tayong alam, hindi naman tayo perfect. So hindi naman tayo perfect, guys. Walang perfect. Kahit sa pagpili ng gawing inahin, walang perfect. Dahil for example, makikita mo sa inahin na halos lahat na sa kanya na yung panlabas na anyo, perfect na siya maging inahin. Hindi natin alam na yung sa loob niya may mga komplikasyon pala, may mga problema. So wala po talagang perfect. So kahit ako, hindi ako perfecto. So ginagawa ko yung best ko para makatulong, lalo na sa mga baguhan, sa mga bagong nagsisimula pa lang. Nai-share ko yung experience ko. Experience po talaga ang pinakamaganda kapag nakasa ganitong larangan. Experience po, kahit naman sa iba. So yun po ang i-share ko sa inyo. So sana, guys, nakatulong po sa inyo yung mga video ko dyan, mga tips and idea. So inuulit ko kung ano lang yung kung lumalabas sa bibig ko, nandito lang po yan sa isip ko. Wala po tayong edit, wala pong kodigo. So kung ano lang yung nasa isip ko, kung may kulang man akong sinasabi, so kayo na lang bahalang umanawa. So yun lang, guys, basta importante naibigay ko sa inyo yung mga nasasagot ko, yung mga tanong ninyo. Hindi man lahat kasi ang dami yung nagtatanong. So limitado lang ang pagre-reply. So sana maunawaan din po ninyo. Maraming salamat.